أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang last na lesson natin dito sa ating inaaral ay yung shahada at na-take up natin yan. Ibig sabihin, kapag sinabi mong asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu na Muhammad Rasulullah, ikaw ay Muslim na. Ngunit meron siyang 7 kondisyon. At ito yung 7 kondisyon, yung nakikita nyo dyan sa slide. Number 1 is yung knowledge, which negates ignorance. Ibig sabihin, kapag hindi ka pa Islam, ay ignorante ka. Wala kang kaalaman tungkol sa Diyos, wala kang kaalaman tungkol sa creation, as in, totally wala. Kasi lahat ng mga nalaman mo ay puro hindi katotohanan. So, ang unang-unang kondisyon ay yung pag-aaral. Katulad ng ginagawa natin, nag-aaral. So, knowledge, which negates ignorance. Yun number 1. Number 2 is yung certainty. Kapag nag-aral ka, napag-aralan mo na, unti-unti mo natututunan, nagiging sigurado ka sa ginagawa mo. Nawawala na yung pag-aalinlangan mo. Kasi natututunan mo na kung ano yung difference ng paniniwala mo sa dati at sa ngayon, at yung pananampalataya mo, kaya nagiging sigurado ka. Ayun, pangatlo, pag sigurado mo na yung mga bagay na yon, nagiging sincere ka na at nagkakaroon ka na ng purity. Ibig sabihin na huhulog na yung kalooban mo doon sa mga natututunan mo at unti-unting nawawala yung tinatawag na shirk, yung idolatry. So yung paniniwala sa mga rebulto o kung anumang bagay na wala namang katotohanan. Pang-apat, truthfulness. So dahil sa nagiging sincere ka na, nagiging makatotohanan na lahat ng ginagawa mo, yun ang mag-aalis ng hypocrisy mo, yung pagiging hypocrite. Ibig sabihin, ang ginagawa mo ay lahat yun ang gagaling sa puso mo. Kapag umabot ka ng situation na yon, nandoon na yung pagmamahal mo sa ginagawa mo. Nandoon na yung devotion mo. At pag pinagpatuloy mo siya, papasok na yung submission na ibig sabihin, yung submission mo, lahat ng iniutos ngayon sa'yo na naaaral mo, ay kinakailangang matutunan upang masunod mo siya. Mawawala na yung disobedience. So nagkakaroon na ng submission. Kaya ang sabi, ang Islam is submission to the law, to the obedience to the law of God. At ang pampito is yung acceptance. Kapag ka nadaanan mo na lahat yung 6 na yan, dahil sa pag-aaral mo, yung pagtanggap mo ng Islam ay hindi mo na siya i-reject. Ibig sabihin, niyakap mo na siya at niyakap ka ng Islam, hindi ka nalalabas. At lahat ng sunod-sunod na 6, magmula certainty, sincerity, truthfulness, love, submission, acceptance, makukuha mo lang ito kapag ka nag-aral ka. So, ibig sabihin, kapag ka ikaw ay isang dating hindi Muslim at nag-Muslim ka at hindi ka nag-aral, madali ka lang babalik sa maling pananampalataya dahil hindi ka nakapag-aral. Kaya kailangan mong daanan yung 7 bagay na yan para maging ganap ang iyong shahada. Kaya minsan, ang mga tao, nag-Islam sila, pagkatapos pag-uwi ng Pilipinas, pagbaba ng airport, nahanginan na yung mga hijab at yung mga kung ano-ano pa at ang pananampalataya ay bumalik sa dati. So, para maiwasan natin yung pagbalik sa maling paniniwala at pamamaraan, kailangan natin ang pag-aaral. So, yung shahada na sinabi natin ay yun ang simula upang ikaw ay maging Muslim. At ang sinabi mo doon, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu na Muhammadan Rasulullah. Ako'y sumusumpa at naniniwalang walang dapat sasambahin Diyos maliban kay Allah at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo at propeta. Pagkatapos gagampanan natin itong 7 kondisyon sa pamamagitan ng number 1, yung pag-aaral. Dahil yung number 2 hanggang number 7 ay papunta sa number 1. Hindi mo makakamit yung 6 na yon kung hindi ka dadaan sa pag-aaral. Kaya napakahalaga ng pag-aaral sa ating din. So yung shahada.
ang pagbigkas ng pananampalataya o pagsumpa na walang dapat sambahin Diyos maliban kay Allah. At kapag ka ito'y nagawa mo, ikaw ay Muslim na, ang unang-unang dapat mong gawin ngayon ay pag-aralan mo rin ang pangalawang haligi ng Islam. Mayroong 5 haligi ang Islam at yun ang tinatawag natin na Shahada, Salah, Zakat, Fine at saka Hajj. So itong Shahada ay nadaanan na natin last time at Alhamdulillah, andito tayo sa pangalawang bahagi ng pillar o pundasyon ng Islam. At yan ang sinasabi nating sala. Kapag ka ikaw ay Muslim, kailangan mong aralin ang pagsasala o ang pagdarasal. Ang sala ay prayer. Ang pagkakaiba ng Muslim sa hindi Muslim ay isang bagay lang. Yun ay ang pagsasala. So anong ibig sabihin? Sabi ng mga ulama, kahit na ikaw ay mag-hajj, kahit na ikaw mag-umrah, kahit na ikaw ay mag-ayuno, gumawa ka ng mabuti, kung hindi ka nagsasala, ikaw ay kufar. Hindi ka Muslim. At kung ikaw ay hindi nagsasala, mas masahol pa ang kasalanan mo sa nagzizina. Kung ikaw ay hindi nagsasala, mas masahol pa ang kasalanan mo sa umiinom ng alak. Kapag ikaw hindi nagsasala, ikaw ay bumabagsak sa katayo ng isang kufar. Yung hindi nananampalataya. Dahil ang pagkakaiba ng mananampalataya sa hindi ay ang pagdarasal. At ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Nilikha niya ang mga espiritu, ang anghel at ang mga demonyo, at ang tao upang sumamba lamang sa Kanya. At ang pinakamataas na pagsamba ay ang pagsasala. Kung walang sala, hindi ka makukonsider na nasa tatayuan ng pagiging Islam. Kasi ang Islam ay submission at ang pagsasala ay pamamaraan ng submission mo sa kautusan ng Allah na siya lang ang sasambahin mo. Kaya kapag walang sala, ibig sabihin, hindi ka Muslim. Kaya kahit na ano pang isuot mo ng mga kasuotan ng Muslim o ano mga gawain ng Muslim na magaganda, lahat ng yun ay mayroong gantimpala. Lahat ng mabuting gawain may gantimpala. Ngunit, hindi mo makakamit ang pagiging Muslim kung walang sala. Dahil katulad, pagdating ng Ramadan, ang Ramadan, kung ikaw ay mag-aayuno sa buong Ramadan, ang Ramadan ay nagsisimula ang pag-aayuno, pagsala ng Fajr, at natatapos sa sala ng Maghrib. So, ibig sabihin, kung walang sala, walang ayuno. Kaya napakahalaga na dapat aralin ang sala. Ano ba yung sala? Ang sala ay yung pagdarasal. Ang pagdarasal ay ang koneksyon mo sa lumikha sa iyo. Christian Sabihin, after discount. ano yan? Oh, Ibig sabihin, ang 31. pagsasala, ang pagdarasal, ay yun lamang ang pamamaraan mo upang mga kausap mo ang dakilang lumikha. Aralin natin ngayon ang mga introduction or basics ng pagsasala. Unang-una, ang mga Muslim ay nagdadasal ng 5 beses sa isang araw. At bawat dasal ay hindi naman tumatagal ng 10 minuto o 15 minuto. 5 minuto o higit ng konti ay sapat na. Hindi mo kailangan magdasal ng mahabang-mahaba dahil bago ka pa magdasal, alam na ng Diyos ang kailangan. At ang sala, ang pagdarasal, yun ang diretsang connection mo sa lumikha sa iyo. Walang intermediary. So, walang dadaanan. Nakatulad sa Kristyanismo, dadaan ka sa pari o dadaan ka sa ribulto. Walang ganon. Kailangan diretso ang iyong pananampalataya at pakikipag-usap sa Diyos na lumikha sa iyo. Yun ang pamamaraan sa Islam. Walang intermediaries. Okay. So, yun ang sala. Ang sala ay ang pagdarasal.
At ang pagdarasal ay ginagawa natin ng 5 beses sa isang araw. Pwede kang magdasal na nasa congregation. Ibig sabihin marami, grupo, maramihan. Ngunit nakahiwalay ang babae sa lalaki. Pwede ka rin magsala kahit konti lang kayo. At kung mayroong namumuno, siyang magiging imam. Kung sila ay mga lalaki, ang imam ay nasa harapan. Kung sila ay mga babae, pantay-pantay lang ang kanilang linya at ang mag-iinam ay nasa gitna, nakaangat lang ng konti ang kanyang paa. At siya ang mamumuno sa pagdarasal. Pwede ka rin magdasal ng 2 lang kayo. At ang nasa kaliwa, siya ang imam. Pwedeng magiging pantay, pwedeng nakababa ng konti yung nasa kanan. Ang imam ay yung nasa left side. Pwede ka rin magdasal ng mag-isa ka lang. At pwede kang magdasal kahit saang lugar, maliban sa nakaharap ka sa kubeta, o nakaharap ka sa sementeryo, or nakaharap ka doon sa pinagtalian ng camel. Yun ang mga pinagbawal na lugar na harapan mo kung ikaw ay magdarasal o ikaw ay magsasala. At the same time, kailangan malinis ang iyong lugar na pagdarasalan. Kung hindi ka tiyak, kailangan lagyan mo ng sapin. Katulad ng nakikita niyo dyan sa picture, meron siyang sadyada o carpet na pinapatungan ng kanyang katawan upang matiyak na ang kanyang kinatatayuan ay malinis. Dahil nung tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala si Moises, si Musa alayhi salam doon sa Mount Sinai, at kinausap siya sa pamamagitan ng naglalagablab na apoy. Ang sabi kay Musa alayhi salam o kay Moises, sabi sa kanya ng Allah, tanggalin mo ang sapin mo sa paa, nasa banal na lugar ka. Ibig sabihin, anumang lugar na ikaw ay magdarasal, ang lugar na yon ay banal. At ito ang isa sa mga pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang buong parte ng mundo ay ginawa niyang dasalan. So pwede ka magdasal kahit sa anong lugar. As long na masusunod mo lang yung mga prerequisites niya. So, katulad ng sinabi natin, at ayon sa mga nakagawian o tradisyon, pwede kang magsala ng maramihan kasama ka sa congregation, pwede kang magsala ng konti lang kayo, pwede magsala ng 2 lang kayo, o pwede rin magsala ng mag-isa ka lang. Meron tayong tinatawag na 5 daily prayers o yung tinatawag natin na Salatul Fard. Fard means obligado. Yung obligado, ibig sabihin ng obligado, hindi mo pwedeng iwanan. Hindi mo siya pwedeng iwanan. Kailangan na siya ay gawin mo. Kailangan mo siyang ganapin. So, meron tayong tinatawag na 5 bahagi ng pagdarasal sa bawat kabuuan ng isang araw. At ito ay dapat nating tapusin at hindi tayo pwedeng matulog nang hindi natin siya nagagawa. So, makikita natin dito yung pangalan o type ng pamamaraan ng recitation at kung ilang rakaat at saka yung panahon ng pagdarasal at kung ito ba ay merong ekstrang dasal, tinatawag na sunnah. So bawat bahagi nito ay kailangan nating matutunan at dapat nating malaman at dapat nating sundin. Kaya nang sinabi ng mga ulama, hindi ka Muslim kung wala kang sala. Kaya kailangan natin siyang alamin. Okay, ang unang-una ay ang tinatawag natin na Salatul Fajr. Ang Salatul Fajr, yung dawn prayer o yung dasal sa madaling araw, yung pag magbubukang liwayway, it starts at the first appearance of light at dawn and ends when the sun starts to rise. Ibig sabihin, paghahati ng liwanag at dilim. So ayon doon sa hadith, sinabi na kapag madistinguish mo ang sinulid na itim sa puti, ibig sabihin yun, hindi yung sinulid, kundi yung horizon. Pag tinignan mong horizon, kung naghahati ng dilim at ang liwanag, ayun ang pagsisimula ng pagdarasal. At ito ay sinasabi na audible. Ibig sabihin,
meron itong pagbasa, meron itong sound. So, ibig sabihin, maririnig mo na kapag nagdarasal sa masjid, naririnig mo yung sound ng pagdarasal. Kaya sinabing audible, meron siyang sound. At meron itong dalawang rakaat. Ang Salatul Fajr ay isang obligadong dasal o fard na dasal at meron siyang dalawang rakaat. Dalawang cycle ng completion ng isang rakaat. So meron siyang dalawang rakaat at matatapos ang iyong pagsala ng Fajr. Meron ba siyang sunnah prayers? So, meron siyang sunnah prayer. So makikita natin dyan sa right side, sunnah prayers. Meron siyang dalawang rakaats ng sunnah bago dumating yung obligadong dasal na dalawa, yung may sound. So, ibig sabihin, kapag narinig mo ang adhan, pagmula sa Fajr, pagsimula ng adhan ay mayroong 25 minutes bago magsimula ang pagdarasal ng fard o ng obligado. At yung 25 minutes na yon ay meron kang panahon para dasalin mo ang dalawang rakat ng sunnah. Ang sunnah ay walang sound. Sa sarili mo lang siya, para siyang duhur prayer. At meron siyang dalawang rakat. Pagkatapos hihintayin mo na mag-ikamat para dumating yung waktu ng panahon ng pagdarasal ng Fajr, ay saka ka pa lamang tatayo upang dadasalin nyo ang Fajr. Pangalawa, ay tinatawag na zuhur. Ang zuhur ay silent prayer. So, ibig sabihin, ang zuhur ay hindi siya katulad ng Fajr na maririnig mo ang sound. Ito ay silent. Tahimik lang siya. At meron siyang 4 na rakaat. Ibig sabihin, 4 na cycle ng pagdarasal. At it starts from the time the sun starts to descend towards the west after its zenith. And it ends when the length of an object shadow is equal to the actual object or height. Ibig sabihin na kapag ka mayroong halimbawa mayroong nakatayong bagay, katulad nito nakatayo. Kapag ito ay nakatayo at yung araw na sa ibabaw, merong, bago siya magtanghali, yung shadow nitong thief ay hindi pa pumapantay. Hindi pa pumapantay doon sa stick na yon. Bawal magdasal sa panahon na yon. So mga 10 minutes bago magtapat yung sinag ng araw sa nakatayong stick, yung diretsyo, meron siyang shadow na maliit. Hanggat hindi yan pumapantay, hindi ka pwedeng magdasal. Kapag lumagpas mo siya ng konti at yung anino niya ay lumabas na sa kabilang side, yun ang start ng pagdarasal ng zuhur. At matatapos ang oras ng pagdarasal ng zuhur, pag lumagpas yung anino ng konti sa stick na nakatayo hanggang sa ang anino niya ay tumapad na kasinlaki niya. Yun na, doon na mapuputol yung panahon ng pagdarasal ng zuhur. Meron siyang 4 na rakat bago magsala ng 4, dalawa-dalawa, no? dalawang sunnah, bali 4 na rakat na sunnah. Pagkatapos dadasalin mo yung 4 na rakat ng zuhur, and after that meron ulit siyang dalawang sunnah after. Okay? Ang pangatlo ay yung asr, yung sa hapon. Ito ay silent prayer din, hindi siya audible. Wala ring maririnig na sound. At mayroon din siyang 4 na rakat. At nag-i-start siya kapag natapos na yung sala ng duhur. Ibig sabihin, kapag ang anino ng stick ay kapantay na niya, doon na magsisimula ang dasal ng asr. Wala itong sunnah. Ang susunod is yung maghrib.
Yung Maghrib ay yung kapag lulubog ang araw. Kapag ka ang araw, ang laki ng araw bago lumubog sa hantungan niya, kung yung pagitan ng araw hanggang sa lulubugan niya ay kasing laki ng size niya, doon mag-i-start ang tinatawag na Maghrib. At ang pagdarasal nito ay 3 rakat at siya ay audible, meron siyang sound. Meron siyang 2 sunnah after ng 3 rakat ng Maghrib. Meron siyang 2 rakat ng sunnah. Ang panghuling dasal mo ay ang tinatawag na Isha o yung night prayer at meron din itong 4 na rakat. Audible din siya. Meron siyang sound, maririnig mo siya. So, ibig sabihin, ang mga sala natin na 5, 3 ang audible. Fajr, Maghrib at Isha. Ang Duhur at Asr ay parehong silent. Hindi mo maririnig ang sound. So, sa Isha, meron tayong 4 na rakat. At nag-i-start ang sala ng Isha pagkatapos ng Maghrib. Yung time ng prayer ng Maghrib. Ibig sabihin nito, yung pagkagat na ng dilim. Meron ba siyang sunnah? Meron siyang 2 sunnah. After ng 4 na rakat ng Fard ng Isha, may 2 sunnah. Pagkatapos, meron siyang 2 rakat ng Shifa. 2 rakat ng Shifa, subari 4 na siya. 2 magkasunod. At ang panghuli ay meron siyang 1 raka ng Witr. Ang Witr ay 1 cycle lang. Hindi ka natatayo. Pag nakatayo ka, pagdating mo ng ruko, nagsujud ka, nagruko ka, nagsujud ka ulit. Nagruko ka, tumayo ka, tapos nagsujud ka, umupo ka, nagsujud ka, tapos umupo ka ulit. So, isang raka lang yun, 1 round lang. Yun ang tinatawag na Witr. Ang Witr ay isa itong isang round ng sala, isang cycle. At ito ay huwag mong iiwanan sapagkat ito ang sarado ng iyong sala sa buong maghapon. Ibig sabihin yan, panglock mo siya. Dahil pagka nadasal mo na yung 1 raka, hindi ka na dapat magdasal hanggang dumating ang Fajr. So yan yung 5 obligadong dasal kasama ang kanilang mga sunnah. So pagka bibilangin natin yung sunnah, tingnan nyo ang nasa right side, ang sunnah ay 2, 4, 2, so bali 8 siya, plus 2 ng Maghrib, 10, plus 2 Isha. Yung mga sunnang binanggit ko, ito yung mga tinatawag na sunnat rawatib. Sunnat rawatib, ibig sabihin, kapag ka ito ay ginawa mo araw-araw, ang gantimpala mo dito ay ang Allah mismo ang magtatayo ng bahay mo sa paraiso. So, napakagandang gawin ang mga sunnah na yan. Kaya huwag niyong lilingatan. Ngunit kung hindi niyo ito magawa, wala namang kasalanan. Okay? At okay mo gara, isusend ko yung yung copy na yan sa GC para ma-review nyo. Mayroong iba't ibang klase ng pagdarasal. Hindi lahat ng dasal ay basta gagawin mo na lang. So, yun ang pagkakaiba natin sa paniniwala. Dahil ang pagkakalam ng mga tao, pag sinabi mong dasal, yun na yun. Hindi. Mayroong iba't ibang klase ang pagdarasal o pamamaraan ng pagdarasal. Ang mga babanggitin natin dito ay yung mga most common na dasal na madalas gawin ng isang Muslim. Unang-una ay ang tinatawag nating Salatul Fard. Ang Salatul Fard is yung obligatory prayer. Ibig sabihin, huwag mo siyang iwanan. Ano yung obligadong dasal? Ano yung Fard? Yung katatapos ko lang ipariwanag. Yung Fajr, Duhur, Asr, Maghrib, at saka yung Isha. Ang 5 dasal na yan ay hindi mo pwedeng malingatan sa buong maghapon.
Ang hindi mo pagdarasal nito ay isang malaking kasalanan. Major sin. Kaya nga ang sabi, kapag ikaw hindi nagdarasal, ay hindi ka matatawag na Muslim. Ikaw ay kufar. Ikaw ay hindi mananampalataya. So yan ang pinaka-importante sa lahat ng mga dasal na itinuturo sa mga Muslim. Yung fard. Ang fard na 5 dasal sa araw-araw. Sa mga babae, matitigil lamang inyong pagdarasal kapag ka ikaw ay inabutan ng menstruation, hindi ka dapat magdasal ng fard. O kaya kung ikaw ay nanganak at hindi pa malinis ang iyong puwerta, hindi ka pwedeng magdasal hanggang sa gusol ka na, nakaligo ka na ng gusol. Or kapag ka ikaw ay galing sa pakikipagsiping sa iyong asawa at di ka pa naliligo, di ka naggusol, di ka pwedeng magsala. Both yun, pero kahit lalaki. Ngunit sa lalaki, ay hindi siya pwedeng tumigil sa pagdarasal araw-araw habang nabubuhay siya. Kahit na siya ay may sakit, kailangan niyang gumawa ng paraan makapagdasal. Kung hindi niya kaya ng patayo, umupo siya. Kung hindi niya kaya ng umupo, kahit nakahiga siya, magdasal siya. Kung hindi niya kaya na gano'n, kahit igalaw lang niya ang mata niya, kailangan magdasal siya. Matitigil lang ang pagdarasal ng mga lalaki kapag ka nailibing na siya. Yun ang pagkakaiba ng dalawa sa babae at lalaki. At sa babae at lalaki, pwede rin matigil ang pagdarasal nila kapag inabot na sila ng tinatawag ng katandaan at nakakalimot na o hindi na nila magampanan yung mga bagay na prerequisite ng pagdarasal. Magkakaroon sila ng exception. Dahil ang katandaan ay rahma, awa ng Allah sa mga tao. Ang susunod ay yung tinatawag natin na Salatul Jum'ah. Ang Salatul Jum'ah, ito ay yung sala pagka Friday, kapag Biyernes. Hindi dapat napapalya ang isang Muslim na lalaki sa pagpunta sa masjid kapag Salatul Jum'ah. Ayon sa hadith, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang hindi makapagsala ng 3 sunod-sunod ng Jum'ah sa masjid ay mas mainam pang sunugin ang kanyang tahanan. So, ibig sabihin, ang mga lalaki ay dapat na nasa masjid kapag Friday at doon siya magsala ng Jum'ah. Ang mga babae hindi obligado na pumunta sa masjid upang magsala. Ngunit kung nais nilang pumunta ay wala namang itong problema sapagkat nakahiwalay ang babae at lalaki at mas mainam na mas malaki rin ang gantimpala. Ngunit mas recommended din na sa bahay sila nagsasala. Ang Salatul Repentance, so yung sinasabi natin na Salatul Tauba. Kapag tayo ay nakakagawa ng kasalanan, on the spot pwede tayong humingi ng tawad. Kung ito ay mga minor sins sa pamamagitan ng pagsabi ng istighfar. Ano istighfar? Ang istighfar yung pagbigkas mo ng astaghfirullah. Ang ibig sabihin ng astaghfirullah ay patawarin ako ng Allah. At yun ay pwede mo lang gawin sa mga minor sins. Ngunit kapag ang nagawa mo ay mga malalaking kasalanan o mga major sins, kailangan mong tumayo sa madaling araw at ikaw mag-offer ka ng dasal na Salatul Tawbah sa tahajjud. Doon mo hihingi ng tawad ang mga major sins. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. Ang minor sins pwede na ang istighfar. Pero kapag major sins, kailangan mong magtauba. At yun ay pwede mo lamang gawin sa tahajjud mo sa madaling araw. Ang mga dasal na yan, ang unang inaral natin ay yung fard. So, ang inaral mo natin kung ilan ang mga bilang nila. Ngunit yung pamamaraan ng pagdarasal nito ay iti-take up natin siya kung paano siya ginagawa mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Pati na rin yung Salatul Tawbah kung paano siya ginagawa. Ang Salatul Jum'ah ay madali lang siyang sundan sapagkat pagpunta ka sa masjid sa Friday ay yun na yun mismo ginagawa ng Jama'at.
Ang susunod yung tinatawag natin na salat for seeking guidance. Ano yung salat for seeking guidance? Yung tinatawag natin istikhara. Ang istikhara, ito yung paghingi mo ng patnubay sa Allah subhanahu wa ta'ala kung ang gagawin mo bang bagay ay nararapat mong ituloy o hindi. Kung ikaw ay may kaaway, kung makikipagbati ka ba o hindi. So ito ay pagdarasal na ginagawa mo upang humingi ka ng patnubay para hindi ka magkakamali sa desisyon na gagawin mo. Yun ay tinatawag nating salatul istikhara. At ito ay mainam sa lahat ng bagay na may pag-aalinlangan ka. Pati na sa paghahanap mo ng trabaho, o kaya sa pag-aaral. Maraming bagay na kapag kinakailangan mong gumawa ng desisyon at hindi mo magampanan, o hindi mo siya ma-decide dahil sa pag-aalinlangan, kailangan mo magdasal ng salatul istikhara. So yan ang mainam. Ang susunod, meron tayong tinatawag na sa lahat ng solar and lunar eclipse. Ito ay tinatawag na salatul kusuf wal khusuf. Ito ay ginagawa kapag ka nagkakaroon ng eclipse. Kaya meron din siyang pamamaraan kung paano siya dinadasal. At yan ay pag-aaralan din natin. Ang susunod ay yung salat during the journey or salatul masafir. Ito yung kapag ikaw ay maglalakbay, kung may pupuntang ka na hindi mo alam o hindi mo sigurado o malayong lugar o ikaw ay sasakay ng aeroplano, kahit ano o barko, ito yung pagdarasal na ginagamit upang ikaw ay patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang susunod yung tinatawag nating salatul tarawih at saka yung tahajjud. Yung salatul tarawih at saka yung tahajjud. Ang tahajjud ay pagdating sa Ramadan, meron siyang special part. Pero ang tahajjud ay hindi lamang siya ginagawa tuwing Ramadan, kundi sa buong buhay mo, pwede kang magtahajjud anytime na gusto mo. Ito yung tahajjud ay ito yung pagdara sa madaling araw na tinatawag nating third part of the night. So yung kung halimbawa ang dasal sa gabi ay magsimula, yung Asia ay mag-start ng 8 o'clock, tapos ang Fajr ay mag-start ng 4 o'clock. So bibilangin mo from 8 o'clock, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ngayon, pag binilang mo yon from Asia to Fajr, meron siyang duration na 8 hours. Yung 8 hours na yon, i-divide mo siya sa 3. Hatiin mo sa 3. 1/3 part, 1/3 part, 1/3 part. Ang 1/3 part nag-start ng 1 ng 8 o'clock, pagkatapos ng Asia hanggang sa kalagitnaan ng gabi. And then second part, kalagitnaan ng gabi hanggang sa pupunta doon sa third part. Yung third part is yung last part. Yun ang time ng pagdarasal ng tahajjud. Okay, mag-aaralin natin kung paano pag-compute ng oras noon. Kasi nag-iiba-iba yon. Hindi yun fixed. Depende yun kung anong oras nag-start ang Salatul Isha, kung anong oras nag-start ang Salatul Fajr. At yun namang tarawih, ito ay ginagawa lamang pag dumating ang Ramadan. Kapag ka lumabas na ang buwan, doon nag-start yung tarawih. Ito ay ginagawa pagkatapos ng sala ng Isha. Pagkatapos ng sala ng Isha ay magkakaroon ng sunnah na 2 rakat. And then after that, diretso na ng tarawih na 8 rakat or 21 rakat. Alin man doon sa dalawa ay pinahintulutan. Ang salatul tarawih at saka ang tahajjud ay parehong sunnah, hindi ito obligado. Magsala ka man sa masjid ng tarawih o magsala ka sa bahay mo ay walang problema. Hindi siya obligado. Ang pagsasala ng tarawih ay pag-aaralan din natin, pag-uusapan din natin, insyaAllah. Susunod, yung tinatawag natin na
Salatul Janazah. Ang Salatul Janazah o yung funeral prayer, ito ay ginagawa rin na isang paraan ng pagdarasal para sa mga patay. Merong dasal para sa mga buhay, merong dasal para sa mga patay. At ito ay merong ibang pamamaraan din. Subalit, ang taslim o yung pagsalam, yung assalamualaikum, pag natapos ang sala, ang Salatul Janazah ay wala siyang taslim sa kaliwa. Ang taslim lang niya ay nasa kanan. So, aaralin din natin yan. Ngunit, ang Salatul Janazah ay hindi inobliga sa babae. Ibig sabihin, hindi siya recommended ng babae ay sumama sa Salatul Janazah. Ito ay ginagawa lamang ng lalaki. Ngunit aaralin pa rin natin upang alam natin ang mga dapat at hindi dapat. Inshallah. Salatul Istisqa. Ang Salatul Istisqa ay yung pagdarasal at may kasamang dua. At ito ay ginagawa ng may congregation din. Ito ay dasal upang humingi ng ulan. Total natin. Ginagawa ito sa Middle East dahil sa kapag sobrang dry, katulad yan ngayon mainit, posibleng tumawag ang Grand Mufti o ang pinakamataas dyan sa Middle East o dyan sa UAE upang magsagawa ng tinatawag na Salatul Istisqa. Ang susunod ay ang salat fulfillment of wants. Ibig sabihin, meron kang pangangailangan. So sa sidhin ng pangangailangan mo, nahihirapan ka. Kailangan mong gawin ang tinatawag na Salatul Hajjah. So Salatul Hajjah, ito yung pagdarasal, 2 raka ito, at pwede mo itong gawin anytime, wag lang sa prohibited times. Maggagawa ka ng 2 raka at hihilingin mo yung gustong-gusto mong magawa o makamit na nahihirapan ka. At ipagkakalob sa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yan yung tinatawag na Salatul Hajjah. Aralin din natin yan, inshallah. Salatul Tasbih. Salatul Tasbih o salat ng glorification. Itong Salatul Tasbih ay yung alam niyo yung Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ito yung mga binabanggit sa bawat pagitan ng pagpapalit ng posisyon sa pagdarasal mo. Pagmula sa pagsimula mo ng sala mo, Allahu Akbar, pagkatapos mag-recite ka, and then babanggitin mo yung mga tasbih in between ng bawat pagitan mo. Sa bawat pagbasa ng Allahu Akbar, pagpapalit ng posisyon, ay binabanggit mo ang tasbih. Aaralin din natin itong sala na ito, inshallah. Ang susunod, yung tinatawag nating sala o Eidain. O yung 2 sala ng Eid. Eid al-Fitr at saka Eid al-Adha. So itong 2 sala na ito ay ginagawa ito sa musalla, sa labas. Kung hindi ka makakapunta sa panahon ng pagsala doon sa musalla, ay pwede mo rin siyang gawin kung nasang lugar ka. So, pag-aaralan din natin yan, inshallah. Susunod yung salat of fear, salatul khawf. Yung panahon na ikaw ay may kinatatakutan. Natatakot ka kahit anong bagay sa isip mo o sa physical o sa social, lahat ng klase ng kinatatakutan mo ay mayroong dasal para doon. At yan tinatawag na salatul khawf. So, pag-aaralan din natin, inshallah. Tahiyatul Masjid. Ito ang madalas nakakalimutan ng mga Muslim. Kapag tayo ay pumupunta sa bawat tahanan, ang ginagawa natin, kumakatok tayo sa pinto, nagtatao po tayo. Ibig sabihin, bilang respeto sa may-ari ng tahanan, kailangan mong kumatok. At ang masjid ay laging bukas yan.
At ang respetong binibigay mo sa masjid ay yung pagpasok mo ay gagawa ka ng 2 rakat ng sunnah, 2 rakat ng sunnah na tinatawag na tahiyatul masjid. Ito ay kailangan gawin mo sa tuwing papasok ka sa masjid. Papasok ka man para magsala o papasok ka para maghintay ng oras mo, ang importante doon, pag pumasok ka, ay kailangan mong magsala ng 2 rakat para sa tahiyatul masjid. Kahit na sa sala ng Jumaat, pumunta ka sa masjid at nagkukutba ang khatib, huwag kang uupo hanggat di ka nagsasala ng 2 rakat ng tahiyatul masjid. Dahil sa isang hadith, habang nagkukutba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong isang pumasok na lalaki at siya ay nagpost sa gate, sinenyasan niya ang lalaki dahil dumiretso siyang umupo. Tinawag niya at sinabi niya, sinenyasan niya ng 2 rakat, kailangan niyang isagawa ang tahiyatul masjid. So, huwag niyong kakalimutan, anytime na papasok kayo sa masjid, kailangan niyo mag 2 rakat na tahiyatul masjid. Kung ang tahanan ng mga tao, binibigyan niyo ng respeto, ayun pa kayang masjid na tahanan ng Allah. Ang susunod ay tinatawag nating sunnah prayer, o yung magkakasama na dyan, yung tinatawag nating wajib, yung mustahab, yung nafil, mga yan, no? Muqadda, ghayr muqadda. So yan ang mga sunnah prayers. At ang paggawa ng sunnah prayers, gawin mo man o hindi, wala kang kasalanan kung ang mga sunnah na ito ay hindi siya maging kabigatan. Ngunit malaki ang gantimpala o malaki ang iyong mapapakinabang kung ito ay iyong ginagawa. Pag-aaralan din natin ang iba't ibang klase ng mga sunnah, inshallah. Witer, salat, or salatul witer. Ito yung sala na isang cycle lamang o isang rakat na ginagawa mo kapag katapos mo na magdasal ng Isha at natapos ka na rin magsunna o natapos ka na magsipa. Ito ay isang raka na kailangan mong gawin upang isarata mo na ang pagdarasal mo sa buong maghapon. Kailangan magawa mo ang witer bago dumating ang salatul fajr. Kung ikaw ay nakatulog at nagising ka bago mag-fajr, kailangan gawin mo siya. Otherwise, ang sala mo ay open siya the whole night hanggang kinabukasan. So, ang mga ito ay isa-isay natin siyang aaralin, inshallah. At na ang isang Muslim ay kailangan niyang mag-aral ng kanyang din, ng kanyang religion, mula sa kanyang pagkakapanganak hanggang sa libingan. Ibig sabihin, ang kaalaman ay walang katapusan at hindi lahat ng bagay ay malalaman mo at ikaw na ang pinakamagaling na tao sa mundo. Kahit na mga ulama ay patuloy pa rin sa pag-aaral. Saan ni siya, guys? Passion ni siya, guys? Biblia ay makikita natin sa New Testament, Matthew 26:39. Ang sabi doon, and he, Jesus, went a little farther and fell on his face and prayed, saying, "Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt." So, nagdarasal si Jesus Christ. At tinihiling niya na ilayo siya sa kapahamakan na darating sa kanya kasi dadakupin siya. Ibig sabihin, maging si Jesus mismo ay nagdarasal din. Kaya si Jesus nangangahulugan na hindi siya Diyos, siya ay tao. At Joshua 5:14, and Joshua fell on his face to the earth and did worship. Parang katulad ng mga Muslim, nagpapatira pa tayo. So si Joshua, dinikit niya ang kanyang mukha sa lupa at siya ay nagdasal. Okay. Other verses, Exodus 34:8, and Moses made haste and bowed his head toward the earth and worship. At si Moses ay nagpatira pa at siya ay nanalangin. Siya ay nagdasal. Sa Old Testament. The earrings. The earrings.
As Nehemiah and Ezra, blessed the Lord, the great God. And all the people answered, Amen, Amen, with lifting up their hands. And they bowed their heads at nagsiyuko sila and worshiped the Lord with their faces to the ground at nagpatira pa sila. Ibig sabihin, ang mga ehemplo na nakikita natin sa Biblia ay yun talaga ang pamamaraan ng pananampalataya nila. Sila ay nagpapatira pa. At ngayon, ang mga gumagawa na lamang ay ang mga Muslim. And Abraham fell on his face and God talked with him, saying, si Abraham din mismo ay nagpapatira pa, ayon sa Genesis. And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshiping the Lord. Nakalagay sa 2 Chronicles 20:18, pati ang tribo ng Judah ay nagpapatira pa. So, ang pamamaraan nila sa pananampalataya ay yun ang pagyuko sa kanilang dakilang lumikha o ang pagpapatira pa. And it came to pass when I prophesied that Elisha, the son of Benaiah, died. Then fell I down upon my face and cried with a loud voice and said, Ah, Lord God, wilt thou make a full end of the remnant of Israel? So nagdasal din siya at nagpatira pa. So katulad ng ginagawa ng Muslim, tayo yung mga nagpapatira pa. Ibig sabihin, kung bubuklatin natin ang Biblia, mas malayo ang pamamaraan ng pananampalataya ng Kristiyano sa mga nakasulat sa Biblia kaysa sa pamamaraan ng mga Muslim na nahahalintulad sa pamamaraan ng kanilang pananampalataya. And it came to pass, while they were slaying them, and I was left, that I fell upon my face. So nagpatira pa din siya. And I cried and said, Oh Lord, wilt thou destroy all the residue of Israel? So the same, mga Judah, from the tribe of Judah. Now when Daniel went into the house, and his window being open in the chamber toward Jerusalem, he knelt upon his knees 3 times and prayed, gave thanks to his God. So yan, nakasulat sa Daniel 6:10. So, lahat ng binabasa natin is from the Bible. These are some of the prophets whom God blessed, mga binayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga pinadala niya mga propeta na nauna, and they were chosen among the descendants of Adam, mga pinili mula sa lahi ni Adan, na nagmula din sa lahi ni Noah, and the descendants of Abraham and Israel. So, yung mga propetang nabanggit ay mga dinaanan ng mga lahi ng mga propeta. Magmula kay Adan, papunta sa Israel. Lahat sila ay nagpo-prostrate. Lahat sila ay nagpapatira pa. So, yan nakasulat sa Quran, sa Surah Maryam, 1958. Ang mga propeta na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano sa Biblia ay ang pamamaraan ng kanilang pananampalataya at paniniwala sa Diyos ay katulad sa paniniwala ng mga Muslim. Balikan natin ang tungkol sa sala. Ang pagdarasal ay hindi tayo katulad sa mga Kristiyano na anumang oras nila ang gusto magdasal, magdadasal. Kinaligo ka o hindi, nagugas ka o hindi, maayos ang kasuotan mo o hindi, nakatapak ka ng dumi o hindi, ay magdarasal sila. So, tayo, mga Muslim, ay kailangan mong i-purify. Linisin mo ang iyong katawan bago ka magdasal, sapagkat ang pagdarasal mo ay pinaka-holy, pinaka-banal, pinaka-malinis. So, kailangan mong maging malinis para makipag-usap ka sa Diyos na lumikha sa iyo. Kaya meron tayong pinatawag na mga prerequisites of prayer. Unang-una, ang pagdarasal ay ipinag-utos sa lahat ng tao.
Ngunit, hindi lahat ng tao ay pwedeng magdasal. Gustuhin mang magdasal ng mga tao, hindi lahat pwedeng magdasal. Dahil kung sila'y magdarasal nang wala sila sa tamang pamamaraan, ang pagdarasal nila ay walang kakwenta-kwenta dahil walang pinatutunguhan. So ano ang mga batas o mga dapat nating susundin upang matanggap ang pagdarasal? Unang-una, dapat ikaw ay Muslim. Ano bang ibig sabihin ng Muslim? Bakit kailangan maging Muslim? Bakit ang Christian hindi pwede magdasal? Pwedeng magdasal, ngunit ang tanong kung tama ba ang pagdarasal at kung tama ba ang Diyos ang pinagdarasalan. Kasi ang ibig sabihin ng Muslim, sumusunod sa batas ng Diyos. Kapag hindi ka sumusunod sa batas ng Diyos, hindi ka tinatawag na Muslim. Kasi kung Muslim ka, kilala mo ang Diyos, alam mo kung paano siyang kakausapin. Kung ikaw hindi Muslim, sarili mong paraan ang sinusunod mo. Kaya ang pagdarasal ay ipinag-utos sa lahat ng tao, ngunit hindi lahat ng tao pwedeng magdasal. Ang pwede lamang magdasal ay ang Muslim. Ibig sabihin, sila lang ang pwedeng magdasal kasi sila ang sumusunod sa batas ng Diyos. Kasi sila ang sumusunod sa utos ng Diyos. Pangalawa, ability to understand, yung edad ng tao. Hindi mo pwedeng obligahin magdasal ang 6 na taong gulang na bata dahil ang gagawin niya ay maglalaro. At hindi mo rin pwedeng obligahin ang mga matatanda na hindi na kayang gampanan ang pamamaraan ng pagdarasal. Lalo na kung abutin sila ng pag-uulyanin, ay hindi matatanggap ang kanilang pagdarasal. Ang old age ay isa sa mga awa ng Allah sa mga tao. Kumbaga parang yun ang rest time. Ngunit kapag may tamang pag-iisip at makakaya niyang gampanan ang mga prerequisite ng pagdarasal, ay kailangan niyang magdasal. Ang mga batang lalaki ay kailangan ng turuan ng pagdarasal kapag dating niya ng 7 taon papunta sa 8 taon. Dahil ang paghukom ng Diyos, ang hukuman ng Diyos ay yung mga tao na nag-umabot ng edad na 7 taon hanggang sa siya ay mamatay. Ang 7 taon pababa ay hindi hahatulan ng Diyos sa magagawa nila sapagkat hindi pa nila kayang panindigan kung ano ang tama at mali. Pero ang 7 taon ay alam niya na ang tama at mali. So pagdating ng 8 taon, dapat natuturuan na siya ng pagdarasal. At pagdating niya ng 12 taon, ay kaya niyang magdasal nang wala na nagtuturo. At kapag inabot siya ng 15 years, dapat kahit saan siya magpunta, kabisado na niya ang mga pamamaraan at klase ng mga pagdarasal. So ang lalaki, ang pinakamas mustahab na siya magdarasal ay nasa 12 taon. Ang mga babae, girl starts to pray right after the first menstruation. So ibig sabihin, may pagkakaiba sa lalaki at babae. Ang mga babae ay dapat na magsimulang magdasal kung siya ay dinatnan na ng unang dalaw niya. Dahil sa panahon na dinalaw na siya, nagkaroon na siya ng menstruation, ibig sabihin nun ay nasa adolescent period na siya. O kapag ang babae nagbuta na ng regla, ay kailangan na niya magsimulang magdasal. At titigil lamang ang kanyang pagdarasal kapag dumarating ang kanyang menstruation or kapag siya ay nanganak. So yun ang mga bagay na mga pagpahinto sa panahon ng kanyang pagdarasal. At kapag siya ay pure na, ay kailangan niya uling bumalik sa pagdarasal. Pangatlo, sa mga prerequisites ng pagdarasal ay yung niyat. Niyat or yung intention. Ang intention ay hindi ito binibigkas ng mayroong sound. Sapagkat ang niyat ay nanggagaling sa puso. So sapat na ang niyat mo upang ikaw ay magsimula o gumawa, mag-alay ng pagdarasal sa intention mo. Kailangan mayroon kang niyat. Pang-apat, yung proper time of prayer. Ang pagdarasal ay hindi dapat dinidelay.
Mayroong tamang panahon sa pagdarasal at mayroon siyang tamang pagitan. Ang pagdarasal ng Fajr ay yung sa pagbubukang liwayway at natatapos siya kapag dumating ang pagsasala ng duhur. At ang duhur ay natatapos siya magmula sa panahon ng duhur hanggang sa darating ang pagsasala ng Asr. At ang Asr, magsisimula siya sa panahon niya hanggang sa bago lulubog ang araw. At ang Maghrib ay magsisimula siya sa paglubog ng araw, yung pababa ang araw at hanggang sa pagkagat ng dilim at darating ang sala ng Asia. So yung mga panahon or timings niyan ay aaralin natin inshallah dahil nagbabago-bago ang panahon ng pagdarasal. Hindi siya pare-pare. Depende siya sa galaw ng araw. Panglima, sa prerequisites ay tinatawag natin na purification o yung tahara. Ang tahara, ito ang hindi ginagawa ng karamihan sa mga mananampalataya na mga hindi Muslim. Kasi sa kanila, pag sinabing dasal kahit na anong oras pwede magdasal, kahit anong sitwasyon pwede sila magdasal. Sa ating mga Muslim ay pinaka-importante ang tinatawag nating tahara. Dahil sa ang Diyos ay Al-Qudus, siya ay holy, siya ay pure, kailangan mong i-purify ang sarili mo. Dahil kakausapin mong pure, so dapat na malinis ka. Ang tahara ay pag-aaralan din natin, inshallah. So sinabi diyan sa aya na yan, na ang mga mananampalataya, kapag sila ay magdarasal, kailangan nilang hugasan ng kanilang mukha, ang kanilang kamay, hanggang siko, at basahin ang kanilang ulo, ang paa, hanggang sa bukong-bukong. So, ibig sabihin, binigyan ng emphasis yung mga parte ng katawan na dapat mabasa. At kung hindi ito masusunod, lahat ng parte na hindi nabasa ay dadapuan ng apoy sa impyerno. So kailangan na bago ka magdarasal ay sundin mo ang pamamaraan ng tinatawag nating wudu. Ngunit ang purification ay meron siyang tatlong klase. Yung tinatawag natin na wudu, ito yung binanggit dito. At may binanggit dyan na or you have had contact with women and you find not water. Ang binanggit dito is yung tinatawag na sabi niya, patayamum. Patayamum. Ikaw ay mag-tayamum. Yung tayamum ay yung paggamit ng lupa. So yung tatlong klase ng tahara is yung wudu, yung normal na ginagawa natin, yung gusul sa major impurities, at yung tinatawag na tayamum, paggamit ng lupa. Ang tatlong klase nito ay aaralin din natin, inshallah. So yung wudu, ito yung ablution. Yan yung normal. At yung gusul is yung tinatawag natin na full purificatory bath, yung pagligo ng buong katawan. At yung tayamum ay yung dry ablution, yung paggamit ng lupa. Pang-anim na prerequisites. So from being a Muslim, ability to understand yung aids, yung niyat, yung intention, proper time of prayer, purification, tahara. Susunod ay yung proper clothing. Ano ba ang dapat mong isuot? Kahit na sa Biblia ay ipinag-utos sa mga tao, nakalagay doon sa kanilang verse sa 1 Corinthians 11:5. But every woman who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head. It is the same as having her head shaved. Kung ikaw daw ay hindi magsusuot ng takip mo sa ulo at ikaw ay magdarasal, ito ay para sa mga Kristiyano. Ito ay nakalagay sa Biblia. Na kapag wala kang takip sa ulo at ikaw ay nagdasal, mas maigi pang huwag ka na magdasal kasi para ka na ring kalbo. Ang katumbas mo ay isang kalbo. Kung kahi-kahiyan sa babae ang kalbo, mas mainam na
kalbuhin na lang yung sarili niya kaysa magdasal siya nang wala siyang takip sa ulo. Kasi it is a disgrace, sabi niya gano'n. So, pinagbabawal ng Diyos sa mga babae na magdasal ng walang takip sa ulo. Kaya sa Islam ay kailangan mong lagyan ng cover ang iyong ulo at ang iyong katawan. Sa mga lalaki, walang problema. So, yung tinatawag natin dyan is cover mo yung aura. Yung mga pati na hindi dapat lalabas. At yan ay aaralin natin inshallah. Pangpito, clean place to perform the prayer. Hindi lahat ng lugar pwede mong pagdasalan. Hindi ka pwedeng magdasal sa mga lugar na naihian. Sa lugar na pinagtalian ng camel, hindi ka pwedeng magdasal. Hindi ka pwedeng magdasal sa nasa harapan mo ang sementeryo at sa mga maruruming lugar. So para matiyak mo na malinis ang pagdarasalan mo, kailangan lagyan mo ito ng sapin. Maglagay ka ng sadyada na tutungtungan mo, parang sa ganun, natatakpan yung dumi sa tatapakan mo, at dahil sa ikaw ay naghugas na, kailangan na pagsampa mo doon sa pinagpatungan mo, ikaw ay malinis. Ang una, yan mga ginagamit natin sa sadyada. Pangwalo, kapag nagawa mo ng lahat ng mga nabanggit ay hindi ka pa pwedeng magsimula ng pagdarasal mo. Kailangan mo pang hanapin ang kibla. Hindi pwede na kung saan mo gustong humarap kapag ikaw ay nagdarasal, ay basta ka nalang magdarasal. Parang katulad din na mayroon kang kausap ng tao, pagkatapos sa iba nakatingin, ay kabastusan yun. Kailangan magkaharap kayo. So, ang kibla na sinasabi natin ay yung Kaaba doon sa Makkah. Nasa ang parte ka man ng mundo, kailangan doon ka nakaharap. Kaya tayo, kung hanapin natin ang kibla at gagamitan natin ito ng compass, kailangan ng direksyon ay nandoon sa west, sa kanluran. Kailangan doon kaharap sa lulubugan ng araw. Hindi ka pwedeng umarap sa silangan o samang lugar. Kailangan kapag magdarasal ka, nakaharap ka sa kanluran kung saan lumulubog ang araw. Dahil yun ang sentro ng mundo. At doon nakatayo ang Kaaba, kung saan ang Kaaba ay nakadiretso sa Kaaba sa Baitul Izza at sa Baitul Umur, the seventh heaven, na nandoon sa tapat ng tinatawag nating Al-Ars. Pinag-utos ang pagharap sa kibla nung sa Surah Baqarah na sinabi niya, we have seen the turning of thy face to heaven. Kapag nagdarasal siya, ang Propeta Muhammad ay tumitingala siya sa langit. And now we shall make thee turn in prayer toward a kibla. So sabi ng Allah, kasi ang mga tao nagdarasal, tumitingala sa langit, humarap kung saan. Kaya pinag-utos ng Allah na kapag ikaw ay magdarasal, sabi sa kanya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humarap ka doon sa kibla. At ang kibla na yon ay yung Kaaba. Kaya lahat ng magdarasal ay dapat sa iisang direksyon lamang haharap. Dahil kung iisa lang ang Diyos, dapat iisang direksyon lang. Kapag ka nagawa mo na ba ang mga bagay na ito at nakaharap ka na sa kibla, ay pwede ka na bang magdasal? Hindi pa. Kailangan mong tiyakin na mayroong kang sutra. Dahil kung mayroong mga dumadaan sa harapan mo habang ikaw ay nagdarasal, ito ay kalabisan o ito ay may malaking kaparusahan. Hindi dapat na mayroong dumadaan sa harapan mo habang ikaw ay nagdarasal. Dahil kung ikaw ay may kausap na tao at may dadaan sa harapan nyo, ito ay isang kabastusan. Mas lalo pa kung kausap mo yung Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Pagkatapos dadaan-daanan ka sa harapan, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroong dumaan na isang lalaki sa isang daral, ang sabi niya, mas maigi pang hinintay niya ang 3 bago siya dumaan. So, posibleng ito'y 3 buwan o 3 taon o higit pa. Ang ibig sabihin noon, kapag mayroong magdarasal, wag kang dadaan sa harapan dahil ang kaharap niya ay ang Diyos na lumikha sa iyo. Kaya mayroon tayong tinatawag na sutra. Ano yung sutra? Ang sutra ay inilalagay mo sa harapan kung saan ka magdarasal. Kung naglagay ka ng sadyada,
Kailan maglalagay ka ng sutra, pwede ka maglagay ng stick, ng bag, ng bote, o kahit na anong bagay, o bangko. Basta't nagharang ka ng kahit na anong bagay. Kung wala kang makitang kahit na anong bagay, guhitan mo. Ang distansya ng layo ng sutra doon sa sadyada mo, dapat makakadaan ng isang kambing. So, ibig sabihin, kapag nasunod natin ang mga bagay na ito, ay maaari na tayong magsimula ng pagdarasal. Ang lahat ng mga yan ay iisa-isay natin, insyaAllah. Sa bawat ginagawa nating paghuwudo, yung paghuhugas bago tayo magdasal, dahil hindi ka pwedeng magdasal ng wala kang wudo, kailangan mong maghugas, kailangan mo linis ang katawan mo bago ka magdasal. Pag wala kang ginawang paghuhugas o paglinis ng katawan, ay hindi tanggap ang iyong pagdarasal. Mayroon tayong tinatawag na minor impurity. At ito ay nasisira ang wudo sa 6 na paraan. Ang minor impurity ay sisirain niyang wudo. Ang wudo ang tinatawag natin na partial ablution. Kapag ikaw ay nakawudo na, ay pwede ka na magdasal. Ngunit, kung ang mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa pagkakataon, ang wudo mo ay masisira at kailangan mong i-renew, kailangan mong mag-wudo uli bago ka muli magdasal. Ano-ano mga yon? Unang-una, anything which exits from the private parts, both front and back. Ibig sabihin, ihi, utot, tae. Ito ay nakakasira ng wudo. So kapag ka naganap sa iyong mga bagay na yan, ibig sabihin nun, kailangan mong mag-wudo ulit. Pangalawa, discharge of blood, pus or serum from any part of the body. Yung discharge of blood, yung menstruation. Yung pus, yung naknak ng sugat. Kapag ka merong umaagos na ganyan, kailangan natakpan mo siya. Hindi ka pwede magdasal na merong ganon. Or yung serum, yung mga fluid. Like sa mga babae, mostly merong mga lumalabas sa private parts. So kailangan hugasan yun. Kaya dapat mas recommended ng mga babae ay always, bago magsala, maghugas mo ng private parts bago magwudo. Yun ang pinaka-safe. Pangatlong nakakasira ng wudo is yung vomiting, pagsusuka. Ngunit ang pagsusuka ay meron siyang kategorya. Kung ito ang pagsusuka mo ay hindi siya umabot sa dami ng kabuuan ng masasalo ng iyong palad, ay hindi siya makukonsider makaka-break ng wudo. Kailangan mouthful amount kung ikaw ay nasuka. Ang sleeping, pagtulog, lying down or leaning or reclining, such as if it were to remove, he would fall. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakatulog, masisira ang wudo mo. Nakatulog ka ng paano? Kung ikaw ay nakatulog ng nakahiga, sira ang wudo mo. Kung ikaw ay nakatulog ng nakasandal, sira ang wudo mo. O kung anumang bagay ang sumusuporta sa iyo habang naka-idlip ka, kapag yun ay tinanggal ay babagsak ka, masisira ang wudo mo. Ngunit kung ikaw ay nakaupo, dahil sa paghihintay mo ng pagdarasal, ng pagtawag ng adhan, nakaupo ka at nakatulog ka, lalo na kapag khutbah sa Salatul Jumaah, kapag mayroong sermon, nakakatulog ang mga tao. Kung siya ay nakaupo at nakatulog siya, hindi masisira ang wudo niya. Dahil kung wala siyang sinasandalan, kung walang nakatukod sa kanya, basta nakaupo lang siya at nakatulog siya. Kasi yung nakaupo nang walang sumusuporta sa kanyang katawan o wala siyang dinadantayan o hindi siya nakalin sa kahit anong bagay, yung nakaupo na tao kapag nakatulog yun, mawawalan siya ng power na i-hold yung pagkakaupo niya. Kaya magagalaw siya at para siyang matutumba. Pag dumating sitwasyon na yun, magigising siya. Ibig sabihin, aware pa siya. So, hindi kasama yon sa pagkasira ng wudo. Yung nakaupo ka na wala kang sinasandalan at nakaidlip ka.
Panglima, loss of consciousness through fainting or insanity. So yung fainting, ito yung kapag katulad niyan, halimbawa, panahon ng Ramadan, yung fasting, na walang ka ng malay. No? So, ang fasting, syempre, may dasal, merong sala. Kailangan mo mag-wudu. Pero kung nakatulog ka, Ramadan, fasting ka, yung wudu mo lang ang nasira, pero ang fasting mo ay hindi. Ano pa yung nakakasira ng wudu? Yung insanity, yung inabot ng katandaan ng tao pagkatapos may panahon na nag-uulyanin siya, nawawala sa sarili, yun yung tinatawag na insanity. Or yung talagang insane, hindi naman na siya nagdarasal, so wala siyang wudu. Yung mga nag-wudu lang, yung matatanda na siya o malilimutin na siya, sa panahon ng pagkalimot niya, nasisira ang kanyang wudu. Pag dumating ang kanyang katinuan at gusto niya magsala, kailangan niya mag-wudu ulit bago niya gawin ang pagsasala. At major impurities caused by five factors po. Ang major impurity ay nakakasira din ng wudu. So ang binanggit natin na nauna ay mga minor factors or minor impurities. Ang major impurity caused by four factors. Una, emission of semen. Ito sa lalaki at sa babae. Accompanied with excitement. It's either na nakipagtalik or hindi. Basta mayroong lumabas sa kanya, kailangan niyang maggusul. So, hindi pwede ang wudu. Kailangan ng gusul. Kailangan maligo. Okay? So, yung minor impurities is caused by five factors. At masisira niya ang wudu. Kailangan mo irin yung wudu mo. Now, yung major impurities caused by four factors. At kapag na-break ang wudu mo ay kailangan mong maggusul. Kailangan mong maligo. Full. Ano yan yung mga yon? Okay, number one is emission of semen from a man or a woman accompanied with excitement. So it's either nakipagtalik siya o hindi at may lumabas sa kanya, kailangan niyang maggusul. Hindi pwede ang wudu. Hindi sapat ang wudu. Kailangan maggusul siya, maligo siya ng full. Then after that, kung gusto niya magwudu, walang problema. Pero kung naggusul na siya at hindi niya nahawakan ng private parts niya, after na magbisya, pwede siya magdasal ng diretsyo. So yung mga rules na yan, aralin natin. Sa fiqh yun. Pangalawa, yung contact of the private parts even without ejaculation. So yung ibig sabihin dyan, walang lumabas sa'yo, pero nahawakan ng palad mo ang private parts mo. Yung palad, hindi yung likod ng palad. Ibig sabihin, yung palad mismo ang nakahawak. So ang parte ng palad mo kasama dyan ang mga daliri mo. Kapag nahawakan mo ang private parts mo, kahit na walang emission of semen, ay sira. No? Sira yung wudu. Yung contact ng private parts, ibig sabihin yan, babae at lalaki. So hindi pa sila nagkaroon ng full contact. Pero nagdikit yung private parts. Nagdikit yung private parts at kasama na rin dyan, no? So hawak-hawak mo siya. Pero kahit na walang ejaculation, masisira yung wudu at kailangan mong maggusot kasi nagkaroon ng contact ang private parts ng babae at lalaki. Pangatlo, yung menstruation. Ang menstruation is yung dalaw ng mga babae. Matitigil pati ang pagdarasal ng babae, ang pag-aayon niya ay ganun din.
At kailangan matapos muna ang menstruation niya. Pagkatapos noon, kailangan niyang maggusul bago siya magdasal. So yung tatlong yan, magkakasunod na yan, ay pare-parehong nangangailangan ng gusul. Pang-apat is yung postnatal bleeding. Ibig sabihin nito, nanganak ang babae after delivery. Pagkatapos, kung ilang araw yung purification period niya bago luminis yung kanyang puwerta at wala nang lumalabas sa mga kulay ng dugo or brownish or yellowish whatsoever at na-pure na siya, then kailangan niya magbusol para magsimula siya muling magdasal. Aralin natin din niya ang mga yan, inshallah. Paano ginagawang dasal? So ganito. Unang-una, na laman na natin yung prerequisites doon sa binanggit natin kanina, magmula doon sa pagiging Muslim hanggang doon sa sutra. So, ngayon, ibig sabihin, itong slide na ito ay nadaanan mo na lahat ng prerequisites ng prayer. Nagawa mo na lahat, magmula sa paghuhudo hanggang sa yung niyat mo, hanggang sa pag-prepare mo ng lugar ng pagdarasalan mo, damit mo, etc., etc., at yung sutra. So, pwede ka na magsimula ng pagdarasal. Unang-una, nakaharap ka na sa kibla at nakanak ka na magdasal, itataas mo ang kamay mo hanggang doon sa tapat ng tenga at babanggitin mo ang salitang Allahu Akbar. God is the greatest or God is Almighty. Ngayon, sa pagtaas mo ng palad mo, ay pwedeng nandito siya sa tapat ng tenga or the other one is nandito siya at kapantay siya ng balikat mo. Alin man doon sa dalawang yon ay ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi nyo kailangan pagtunan ng pansin ang mga bagay niyan. Anumang galaw ng mga kamay o anumang bagay sa pagitan ng sala, yun ay mga sunna. Ang part o ang mga obligadong dapat mong bantayan sa pagdarasal ay ang katulad niyang pagtayo at yung pagtakbir. Yung Allahu Akbar. So yan ang unang-una. Kapag ka nagawa mo na yan takbir, sabi mo Allahu Akbar, ilalagay mo mula dito, Allahu Akbar, ilalagay mo dito ang kamay mo at ang kanan ay nasa ibabaw ng kaliwa. So nandito siya sa harapan mo at babanggitin mo ang dua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa ilaha ghayruk. So ito ay para sa pagsisimula mo ng pagdarasal. Glory is to you, Allah, and praise. Blessed is your name, and exalted is your majesty. There is none worthy of worship but you. So, pagkatapos niyan, ay babasahin mo yung tinatawag natin na isti'adah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. So, yun. I seek protection from God against the cursed Satan. Biro mo, bago ka magdarasal, humingi ka muna ng protection sa Diyos na ilayo ka sa panggugulo ni Satan. Kasi si Satan ay wala siya sa kaliwa, nandun siya sa kanan. Ibig sabihin, nandun siya sa right way. Nandun siya sa mga righteous people. Wala na siyang tutuksoin sa left kasi mga kabig niya na yon. So sa mga madasalin at sa mga mananampalataya, andun siya palagi nakapantay. Kaya nga, sinasabi ng mga imam bago magsimula ang pagdarasal, Istawu at kadilu. Sinasabi ng imam, diretso yung linya nyo at i-justify nyo. Dapat walang pagitan. Kasi kapag may pagitan, sisingit si Satan at gugulo. At magwawaswas siya kung ano-ano ang mangyayari. Pwedeng kakamot ka, pwedeng sabi niya may makati sa'yo, o limuin ka doon, tumingin ka dito, tingnan mo yung nasa harapan mo. Yung mga panahon na sinasamantala ni Iblis. Pagkatapos ng isti'adah,
ay babanggitin mo ang basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Yun yung tinatawag na basmala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. So unang-una, bago ka magsimula ng pagdarasal, humingi ka na muna ng protection sa Diyos, nabantayan ka niya habang nagdarasal ka at ilayo ka sa panunukso ni Satanas. At pangalawa, ay babanggitin mo na itong ginagawa mo ay para sa pangalan ng Diyos at siya ay maawain at makapagin. Subhanallah. Ang pagdarasal natin ay mayroon siyang direksyon. Kaya ang isang Muslim ay kailangan pine-perfect niya ang pagdarasal niya. Hindi siya pwedeng magkakamali. Ngayon, kapag nagkakamali siya, mayroon pa ring paraan upang ang pagkakamali na yon ay may tuwid o may hihingi ng tawad. At yun ay matitik up natin later on kapag meron tayong time para aralin yung eksaktong pamamaraan ng pagsasala. Ngayon, is just a visual aid. Pinapakita lang natin sa inyo kung ano yung mga sequence niya para pag nakakita kayo ng actual, marirecall nyo kung paano ginagawa. And then after that, pagkatapos ng basmala, ay sisimulan mo na ang unang-unang sura na babasahin mo. At ito ay tinatawag na Al-Fatiha. Ang Al-Fatiha, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang dasal na tatanggapin ang Allah kung walang Al-Fatiha. So, ibig sabihin, kahit na wala ka pang alam na ibang sura, maikli man o mahaba, as long na sa ulad mo yung Al-Fatiha, ang pagdarasal mo ay tanggap. Subhanallah. Tingnan nyo, hindi kayo pinahirapan sa Islam. Kasi ang Islam, pinakamadaling sundin na religion at pinakamadaling unawain. Ano ba ang dinadasal ng mga Muslim kapag nagdarasal siya? So pagka nakatayo ka na at sinabi mo na yung isti'ada at saka basmala, ay magsisimula ka ng pagdarasal at sasabihin mo na ang mga kataga ng Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yun ang Al-Fatiha. Kailangan na may isa sa ulo mo siya upang ang pagdarasal mo ay matatanggap. Ano ba ang ibig sabihin ng binasa natin na pagdarasal? Yun ay salitang Arabic. At ita-translate natin siya. Sabi niya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi. Lahat ng pagpupuri ay pinagkakaloob mo sa iyong Panginoon. Ang Panginoon ng lahat ng sandaigdigan. Panginoon siya ng mga tao, Panginoon siya ng mga hayop, Panginoon siya ng mga ulap, ng mga bituin, ng mga insekto, ng mga isda, lahat ng klase ng sandaigdigan. Nakikita mo, hindi mo nakikita, siya ang Panginoon. Kaya sabing ganun, praise be to Allah, Lord of the worlds. Lahat ng pagpupuri ay para sa ating Panginoong Allah, siya ang Panginoon ng lahat ng sandaigdigan. Ar-Rahmanir Rahim. Ang maawain at mahabagin. Maawain siya para sa lahat ng mga Muslim at hindi Muslim. Para sa mga hayop, para sa mga insekto, lahat ng creations niya. Kahit na katulad ng mga bituin. Siya ay maawain din. Bakit buhay ba mga bituin? Oh, buhay mga bituin. Katulad ng sabi natin, ang mga bituin ay kumakain mula sa sinag ng araw at sila ay lumalaki. At sila ay may mga buhay. So siya ay maawain sa mga nilikha niya. Ngunit siya ay mahabagin para lamang sa mga mananampalataya. At ang sumunod doon, sabi niya, Maliki Yawmiddin. Siya ang hari sa araw ng paghuhukom. Kaya darating ang panahon na ang mga tao kapag binuhay, huhukuman sila sa kanilang ginawa sa ibabaw ng mundo. Kung sila ba'y naging mabuti, kung sila ba'y naging masungit, kung sila ba'y naging matulungin.
Kung sila ba'y naging ganit, sila ba'y naging magnanakaw, mamamatay tao, lahat ng mga bagay na ginawa nila ay may kasalanan silang nagawa, may kaparusahan na katapat. At sa bawat mabuting ginawa ng tao ay meron silang gantimpalang makakamit na ipagkakaloob ng Diyos. At sinabi rin diyan sa pagbasa ng dasal na yan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinasabi ng mananampalataya na sinusumpa niya sa Allah, sa nag-iisang Diyos na ikaw lang, siya lang ang sasambahin niya at sa kanya lang hihingi ng tulong sa anumang pangangailangan niya. Ibig sabihin, kung meron siya mga problema, kung meron siyang pangangailangan, hindi yan sasabihin sa mga tao, hindi yan sabihin sa Pangulo, hindi yan sabihin sa President, sa mga mayor o gobernador o sino man. Unang-una, hihingi siya ng tulong sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Dahil siyang lumikha sa kanya, siya lang makakapagbigay ng solusyon sa kanyang mga hinaing. Ihdina siratal mustaqim. At hinihiling ng mananampalataya na ituro sa kanya ang tamang daan na nag-aangkin ng kanyang pagkatuwa sa mga gawaing mabubuti, na doon siya dadalhin sa daan na diretso at hindi sa gawain ng mga taong gumagawa ng masama. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. At hinihiling niya na ilayo siya doon sa daanan ng mga nag-aangkin ng galit ng kanyang Panginoon. Na yung mga gumagawa ng masama at hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos, ay hinihiling niya na huwag siyang mapasama doon at ilayo niya siya sa mga taong may mga ganung gawain. Subhanallah. Ang Al-Fatiha ay 7 verse at hinati ng Diyos ang 7 verse na ito sa 2 bahagi. Ang unang bahagi ay napatungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala at yun ay puro pagpupuri. Magmula doon sa Alhamdulillah hanggang doon sa Maliki Yawmiddin. At ang sunod na parte na sinabi niya, Iyyaka na'budu, ikaw lang ang aking sasambahin, wa iyyaka nasta'in, ikaw lang hihingan ko ng tulong. So that part ang naghahati papunta doon sa parte na lahat naman ng binabanggit niya ay para doon sa mananampalataya, mga pangangailangan niya. Kaya ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagdarasal ay yang Al-Fatiha na hati sa dalawa. Kalahati para sa kanya, kalahati para sa mananampalataya. Kaya obligado na kailangan may saulo natin to sa mas maagang panahon upang makapagsimula tayo magsala ng tama. Na yung Al-Fatiha na 7 verse, madali mo lang naman siyang maisaulo kahit na sa isang araw lang maisasaulo mo siya. At kapag naisaulo mo siya, ay pwede ka na magdasal mag-isa. Kapag walang Al-Fatiha, ay walang dasal. Hindi tinatanggap ang sala na walang Al-Fatiha. Ngayon, kapag natapos na yung Al-Fatiha at ikaw ay maalam na at may mga naisaulo ka na ng mga sura, ay pwede mong isunod ang mga maiiksing sura na may sasaulo mo pagkatapos ng Al-Fatiha. So dito ang isinunod na sura, habang nakatayo pa rin siya, ay Surah Kafar. So yung Kafar, sabi niya, Inna a'tainaka al-Kawthar fasalli li rabbika wanhar inna sha'aniyaka huwa al-abtar. So ang sabi dito, sabi ng Allah, verily we have granted you al-Kawthar. Yung Kawthar ay isang batis doon sa paraiso. At yun ay pinagkaloob kay Prophet Muhammad na yun ay pwede niyang pupuntahan o papaliguan. At yun ay batis na pure. At ang sabi niya, therefore turn your prayer to your Lord and sacrifice. Kaya yung sacrifice dito, to Him only. Kaya ang pag-sacrifice, yung sabi nga, kapag tayo ay
magkakatay ng mga hayop. At kung ito ay hindi nakatay sa pamamaraan ng Muslim, ay hindi natin pwedeng kainin. Kailangan Muslim ang nagkatay. Kasi ang sabi dito, sabi niya, therefore turn in prayer to your Lord and sacrifice. Pasalli li rabbika wanhar. Kapag ka magkakatay ka, mag-aalay ka, kaya sinasabi mo bago magkatay, Bismillah, Allahu Akbar. For he who hates you, Muhammad, sabi niya, he will be cut off from every posterity, good thing in this world and in the hereafter. Ang sino mang hindi susunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay magiging talunan at magkakaroon sila ng mga pagsubok na mahirap at wala silang tagumpay sa mundo at sa kabilang buhay. So pagkatapos ng Al-Fatiha at nakasala ka ng isang sura na maikli, ay mag-change ka ng position papunta sa ruko. At kapag ikaw ay nakaruko, ay babanggitin mo ang Subhan Rabbi Al-Azim 3 times. Subhan Rabbi Al-Azim. Subhan Rabbi Al-Azim. Glory to my Lord, the Exalted. Pagkatapos niyan, ay tatayo kang muli at babanggitin mo na naman ang Allahu Akbar. So magmula sa pagkakayuko mo sa ruko, sasabi mo, Allahu Akbar. Ang pagbigkas ng Allahu Akbar ay hindi yung nakayuko ka. Sabi mo, Allahu Akbar, sa katatayo. At hindi rin siya bibigkasin na tumayo ka na at pag nakatayo ka na sabi mong Allahu Akbar. Ang pagbibigkas ng Allahu Akbar sa bawat pag-change ng position ay during changing of position. So ibig sabihin, habang mula sa ruko ay tinatayo mong yung katawan, ay sinasabi mong Allahu Akbar. So nakaruko ka, Allahu Akbar. Hindi yung Allahu Akbar, tumayo ka. O kaya tumayo ka, sabi mo Allahu Akbar. No. Changing of positions. Allahu Akbar. Ganon din yun sa bawat pagpapalit. Pagkatapos nung tumayo, ay babanggitin mo ito habang nakatayo ka. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allah hears whoever praises Him. So, ibig sabihin, naririnig ng Allah ang lahat ng pagpupuri ng pumupuri sa Kanya. Our Lord, praise is yours. Abundant goodness and blessed praise. Sa pagkakatayong posisyon na ito, so magmula doon sa pagkatayo mong una ay nagruko ka, pagkatas tumayo ka ulit, ito yung pangalawang tayo. Magmula doon ay magmula sa pagkakatayo, magmula sa pagkakatayo na ito, na number 4, ay babanggitin mo yan, Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, tapos ikaw ay babagsak sa pagsujud. Habang nakatayo ka papunta sa sujud, nakatayo ka, sabi mo, Allahu Akbar, diretso sujud. Ngayon nakasujud ka na, prostrate ka, babanggitin mo dito ang habang nakasujud ka, babanggitin mo dito ang Subhan Rabbiyal A'la. Subhan Rabbiyal A'la. Subhan Rabbiyal A'la. 3 beses. Pagkatapos nun, magmula sa pagkakasujud, sasabihin muli, Allahu Akbar, uupo ka. Okay. So, i-review natin. Mula sa pagkakatayo, nagruko ka, tapos tumayo ka, pagkatapos nagsujud ka, pagkatapos magsujud, umupo ka. Okay, ngayong nakaupo ka na, dito pumapasok sa bawat pagdarasal natin sa 5 beses sa isang araw. Itong unang upo natin na ito ay dito pumapasok. Kahit sa mga bawat pag-upo, diyan pumapasok
yung paghingi natin ng tawad. Kaya sabi, kapag ikaw ay nagdarasal ng 5 beses sa isang araw, ay 5 beses kang humihingi ng tawad sa anumang kasalanang nagagawa mo. Pero saang parte ba ng dasal yon? Doon sa pag-upo mo. From sujud, umupo ka, dito mo binabanggit yung magmula sa Allahu Akbar, umupo ka na, ay doon mo na babanggitin yung Rabbi Agferli. Rabbi Agferli, ibig sabihin noon, My Lord, forgive me. So doon ka na humihingi ng tawad. Mayroon pa yung kasunod, pwede mo rin banggitin, Rabbi Agferli, warhamni. Warhamni, ibig sabihin, have mercy on me. Kawaan mo ako. So, ngayon, sa bawat pagsujud mo at pumunta ka sa parte na yun na pag-upo, binabanggit mo yung Rabbi Agferli. Humihingi ka ng tawad. So ngayon, alam nyo na nandun pala sa part na yun ang paghingi ng tawad. Kailangan, magmula sa pagkakasujud mo at umupo ka, sujud ka at umupo ka, Allahu Akbar, umupo ka na. Sabihin mo, Rabbi Agferli. My Lord, forgive me. Rabbi Agferli. So, humingi ka na ng tawad. And then, from pagkakaupo na yan, babalik ka uli sa pangalawang sujud. At babanggitin mo uli ng 3 times yung Subhan Rabbi al-A'la. Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la. Glory is to my Lord the Most High. So nakadalawang sujud ka na. Babalik ka na naman, nakasujud ka na, pupunta ka na uli sa pagkakatayo. Sabi mo, Allahu Akbar, nakatayo ka na. Uulitin mo lang yung unang step hanggang doon sa step ng paghuling-huling sujud na ito bago ka tumayo. Dahil itong pagtayo mo na ito na yung pagpasok ng pangalawang raka na gagawin mo. Ibig sabihin, kung Fajr, ang ginawa mo ay 2 cycle o 2 raka. Magkakaroon ka ng 2 cycle ng raka mo, kung 2 raka ng Fajr. At kung 4 naman, Duhur, Asr, o kaya Isha ay 4. So, i-repeat mo lang yung steps na yon. Next time ay i-demonstrate ko siya na naka-video. Tututok ko yung video sa akin at susundan nyo lang lahat ng gagawin ko. Titignan nyo kung paano kong ginagawa para makukuha natin ng eksakto. Inshallah. Okay? At kapag natapos mo na yung pangalawang raka at natapos mo na uli yung huling-huling sujud, uupo ka at pagdating dito, gagawa ka ng tinatawag na tasyahud. Yung magtuturo ka, sabi mo, tayyatulillahi wa salawatu, wa tayyibatu, assalamu alayka. So, yun ay tahiyatu. Pagkatapos niyan, yung darud. Allahumma salli ala Muhammad. Tuloy-tuloy din yan hanggang doon sa Inakahamidun Majid. And then after that, kung 2 raka lang siya, magtataslim ka na. Haharap ka sa kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapag humarap ka na sa kanan, automatic tapos na yung sala. At yung pangalawa is continuation lang. So, bakit ka humaharap sa kanan? Bakit ka humaharap sa kaliwa? Ang ibig sabihin nun, possible na mayroong nagsasalang mga anghel o mga jinn na mga Muslim doon sa left and right side. Including yung mga katabi mo ay pinapaabot mo sa kanila ang kapayapaan. So, taslim sa kanan and then taslim sa kaliwa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. So, yun ang lesson natin about yung sa sala. Yung pamamaraan ng pagsasala ay gagawin natin. Di-demonstrate ko sa inyo later sa next lesson kung mayroon tayong time, kung hindi tayo kukuha ng ibang lesson or subject.
ay i-demonstrate natin yung actual ng pagdarasal. Although nararanasan nyo na magdasal, kailangan natin i-perfect. So, natapos natin yung dalawang haligi ng Islam, yung shahada at saka yung sala. Pangatlo yung tinatawag natin na zakat, yung pagbibigay ng charity. Hindi ka Muslim kung hindi ka nagcha-charity, sapagkat ang charity ay haligi ng Islam. Walang Muslim na hindi nagcha-charity. Kaya kahit na magkaroon ng recession sa buong mundo, lahat ng pati ng mga bansa sa buong mundo maapektuhan ng recession. Ngunit ang mga Islamic countries ay hindi maapektuhan dahil ang pera nila ay umiikot sa pamamagitan ng zakat. Dahil obligado sa bawat taon o sa lahat ng pati ng panahon, ang zakat ay isa sa pundasyon ng Islam. At hindi ka Muslim kung hindi ka marunong mag-charity. At ang charity ay may iba't ibang klase. So dito sa pangatlong topic natin, yung zakat sa haligi ng Islam, 5 pillars of Islam. Ang number 3, yung tinatawag na zakat. All things belong to God. Lahat ng bagay sa makita mo o hindi mo makita sa pagitan ng langit at lupa ay pag-aari ng Diyos. And wealth is therefore held by human beings is only in trust. Ibig sabihin, lahat ng kayamanan mo, lahat ng mayroon ka dito sa ibabaw ng mundo, ay pinahiram lang sa iyo. Hindi mo pag-aari. Kahit mayroon kang hawak na 1,000,000 sa bulsa mo, kapag nasagasaan ka sa sakyan, wala pang 2 minuto na nasagasaan ka, mawawala na yung 1,000,000 mo sa bulsa mo. So, ibig sabihin, wala kang pag-aari sa ibabaw ng mundo. Lahat pag-aari ng Allah. The original meaning of the word zakat is both purification and growth. So, ang zakat, tingnan mo ang meaning niya, purification and growth. Giving zakat means giving a specified percentage on certain properties to certain classes of needy peoples. May classification ang binibigyan ng charity. So, hindi lahat hihingi ng charity. Kasi dahil sa haligi ng Islam, ang pagcha-charity, halos lahat ng tao ay nakaabang na sa mga magbibigay ng charity. May kategorya ang mga dapat bigyan ng charity dahil hindi lahat ay may karapatan sa amana. Ang amana ay yung kaloob ng Diyos sa mga nangangailangan na siya lang ang dapat na magkamit ng amana. So giving a specified percentage on certain properties to certain classes of needy people. Mayroong classification at the same time, mayroong percentage, hindi siya kung magkano gusto mong ibigay. Sabi nga, do not excess on your religion. Huwag kang sumobra sa religion mo. Kung ano yung mga ni-specify, yun ang dapat mong sundin. Hindi dahil sa masyado kang maraming pera, ibigay mo lahat o magbigay ka ng marami. Ngunit yun ay mainam din. Kaya lang, hindi siya papasok sa tinatawag nating zakat or zakatul mal. Ang tawag doon ay sadaqah. Merong classification yun. Ang zakat na binabanggit natin dito ay yung tinatawag natin na zakatul mal. Ito ay tumutumbas sa 85 grams ng gold. Ibig sabihin, kung ang gold, magkano ang gold sa per gram, kung magkano ang per gram niya, i-multiply mo siya sa 85 grams, yun ang presyo ng pwedeng mag-charity ng 2.5%. Ibig sabihin, kung halimbawa ang 1 gram, halimbawa 1 gram ng gold ay 300 dirhams per gram times 85. Kung meron kang 25,500, kukunin mo ang 2.5% niyan. $25,500. Kukunin mo ang 2.5% nun,
So, sa 25,000, 25, nasa around 600 to 700 ang kailangan mong i-charity as zakatul mal. So, aralin natin yan, inshallah. Ang zakat ay para sa mga needy. Ito, may mga institusyon na nag-iipon ng mga zakatul mal na binibigay ng mga tao para hindi na sila mahirapan kung kanino nila ibibigay, ay pinagkakatiwala nila ito sa mga institusyon na humahawak ng mga ganitong bagay, katulad ng AUCAP. No? So, sa AUCAP, meron diyang charitable institution na part nila, department nila para sa mga bagay na yan. Katulad ng itong IIC, katulad ng Dar Albert, yung kay Sheikh Muhammad Al Maktoum, mga charitable institution, yung Red Crescent Society. So kapag alam mo na yung naitabi mong pera at umabot siya doon sa 85% equivalent, ay obligado kang magbigay ng 2.5% ng iyong charity every end of the year na nagsimula kang mag-earn. So nagsimula kang magtrabaho kung ano yun, sa January to another January, yung naitabi mo sa loob ng isang taon, 2.5%. So, kapag umabot ka dun sa 85% equivalent ng gold, kahit na sumobra pa yung earnings mo, kukunin pa rin dun sa earnings mo, kabuuan niya ang 2.5%. So 85%, 2.5% of gold. Kung halimbawa sa peso, halimbawa approximately 381 ang equivalent ng 85 grams of gold, ang magiging zakatul mal mo in the whole year ay 9,545 out of 381,000 na earnings mo for the year. Ngunit kung halimbawa ang pera mo ay naging 380 na lang nung dumating yung 1 year, ibig sabihin hindi ka obligado na magbigay ng 9,545. Kung magkano yung hinihingi ng mga institution na pool, katulad halimbawa dyan sa Dubai, katulad nyo, hindi kayo aabot doon sa bracket ng 85 grams of gold equivalent at nakadepende kayo sa sahod nyo, hindi kayo pwede magbigay ng zakatul mal. Pwede kayo magbigay ng zakat, pero doon sa mga katulad ng pinupul nila yung mga nakukollect nila, like 25 dirhams per head. So cut yung kanila, cut yung equivalent. Ang mga obligado lamang na magbigay ng zakatul mal na 2.5% ay kapag umabot siya doon sa equivalent price of gold at the present time. So itong approximation ko dito is, matagal ko na itong ginawa, about 4 years or 5 years na. Ang price ng gold that time is doon ko kinuha yung computation niya. So ngayon, iba na ang computation niya, hindi na ganyan. Baka sabihin nyo, itong sinusunod ni Ustaz Asad, no? Hindi ganon. Ito ay ginagawa ko 5 years or 6 years before. So yung equivalent ng gold that time, kinonvert ko siya at yan ang lumabas sa conversion ko. Ang 2.5% niya sa 381 na earning mo sa loob ng 1 year, if umabot ka dyan sa bracket na yan, ay obligado ka magbigay ng zakat na 9,545 as zakatul mal. Number 4, sa ating tinatawag na arkanul Islam ay yung fasting in the month of Ramadan. So dumaan na yung Ramadan, nag-fasting na tayo at nakamit na natin yung unang Eid, yung Eid al-Fitr. At yun, sa Eid al-Fitr, nakadepende tayo sa paglabas ng buwan. Ibig sabihin nun, pag lumabas ang buwan, ngayong kinabukasan wala ng fasting. Eid na yun. Ngunit ang Eid al-Adha, hindi tayo mag-aasas na kapag lumabas ang buwan kinabukasan, 8. Hindi. Kasi nauunang lumabas ang buwan para magsimula ang Zulhijjah. So ang Zulhijjah ngayon ay pangatlong araw na. Alam na natin kagad, pag lumabas yung Zulhijjah na first day, magbibilan lang tayo ng 9 days, automatic day of Arafah.
At the next day, 10th, yun ang Eid. Wala nang duda yun. Fix yun. Kapag lumabas ang buwan para sa Dhul Hijjah, just count 10 days, Eid yun. At ang Eid is 10, 11, and 12. 3 days. At doon din ginaganap yung tinatawag na Tashriq. Yung Tashriq, yung pagbabato doon sa 3 pillars na malalaki doon, na yun ang reenactment ng pagbato ni Propeta Abraham nung tinukso siya ni Satanas habang nagdadasal siya sa 3 okasyon. Kaya binato niya yun ng 7 beses sa bawat okasyon, kaya mayroong 3 question, 3 occasions, at mayroong ibibigay sa inyong mga naghahajj na mga batong maliliit kasi laki ng chickpeas. 21 pieces yon. Ibig sabihin, yung 21 pieces na yon na batong maliliit ay ibabato mo doon sa 3 poste na nandoon na nagre-represent ng shirt. So, magkaiba yun sa, magkaiba. Magkaiba yung pag ano ng Eid sa Eid al-Adha sa Eid al-Fitr. At ang panglima, yung tinatawag nating Hajj. Ang Hajj, yung pilgrimage to Makkah. Pilgrimage to Makkah ay yung pupunta sa Makkah at mag-Hajj ka or mag-Umrah ka. Ito yung Hajj ay pilgrimage to Makkah. At ito, ang pilgrimage nito ay yung pupunta ka sa Makkah upang gampanan mo ang tinatawag na Hajj or yung Umrah. At ang Umrah ay tumatagal lamang ng 3 oras. Matatapos mo siya. Ngunit ang Hajj ay abutin ka ng 3 araw. Sapagkat ang Umrah ay hindi mo na kailangan pumunta doon sa Arafah. Diyan lang siya sa loob ng Kaaba. So ito ay ginagawa ng bawat Muslim. Ang katumbas nito, kapag ikaw ay nakapunta dyan, lahat ng kasalanan mo hanggang sa mamatay ka is patatawarin. At malalaki ang din pala sa loob niya. Ang sino mang mamatay sa Makkah, diretso siya sa Jannah, diretso ng paraiso. At hindi na siya makakauwi sa kanyang pinanggalingang bansa dahil diyan na siya ililibing. So, lahat ng mga Muslim ay kanilang pangarap na makarating diyan. Kumbaga, parang yan ang ultimate dream ng mga Muslim. Ngunit hindi lahat ng mga tao nakakarating sa Kaaba. Ang iisipin mo lang ay isang bagay lang. Na kapag ikaw ay nakarating dyan, subhanallah, Allahu Akbar. Ibig sabihin, ang nag-imbita sa iyo mismo ay ang Diyos. Kasi yan ay tinatawag na Baitullah. So, halimbawa, kung ang bahay ko ay nandirito at sinabi ko punta kayo sa bahay ko, dumating kayo, akong nag-imbita sa inyo. Kaya sino mang Muslim na nakarating sa Kaaba sa pamamagitan ng Hajj or ng Umrah, isa lang ang katibayan. Ang Allah mismo ang nag-imbita sa iyo. Allahu Akbar. Walang duda yun. Kaya lahat ng mga Muslim ay pangarap nila na makarating sa Kaaba at magampanan nila ang Hajj o kaya ang Umrah. At yan yung 5 haligi ng Islam. Na kapag ito ay nahawakan natin o nagampanan natin o nakamit natin, ibig sabihin ay nabuo natin ang haligi ng Islam. Re-reviewin natin siya. Mayroong 5 haligi ng Islam. There are 5 pillars. At tinatawag nito Arkanul Islam. Shahada, testimony of faith. Salah, yung 5 obligatory prayers kasama yung sunnah. Zakat, charity, para sa mga nangangailangan. At yung sign or saum, fasting in the month of Ramadan. Yung pag-aayuno. At yung Hajj, yung pilgrimage to Makkah. Yung pagpunta mo sa Umrah o yung Hajj ay parehong pilgrim. So yung haliging yan ay kailangan nating hawakan sa ating sarili upang mahawakan natin ang ating Islam. Kaya napakagandang pagkakataon sa mga nandiyan na mga kapag umrah kayo. Ngunit
Noon ay pwedeng mag-Hajj directly kahit saang lugar ka nandoon. Katulad sa panahon na nag-Hajj ako, nandiyan ako, dumiretso kami ng Hajj. Pwede yun noon. Ngayon hindi na siya pwede dahil that time, up to 3 million lang ang kayang i-accommodate ng Kaaba, ng Makkah. Pero later on, dumami na siya hanggang umabot ng 6 million. Kaya nilimit nila ngayon ang mga nag-Hajj at hindi na pwede yung kahit nasa ang lugar ka ay mag-Hajj ka. Kasi kung ang mga mag-Hajj pahintulutan kahit na nung klaseng expatriates dyan sa Dubai, yung mga lokal ng Dubai mawawala ng slot, mapupunta sa mga foreigners. Kaya ang naging rules nila ngayon, kung gusto mong mag-Hajj, kailangan mong umuwi sa country of origin at doon ka magbabiyahe going to Hajj. Pero yung Umrah, any part of the world kung nasaan ka, walang problema, pinapahintulutan. Dahil ang Umrah, kahit na gano'ng karami ang mag-Umrah, it can finish within 3 hours, 3 to 4, 5 hours, kaya tapos yun. Kaya lang, yung Hajj, ang mga rituals na dadaanan mo, kailangan tapusin mo siya, otherwise, hindi ka makakompleto ng Hajj. Kahit nga makompleto mo yung Hajj, tapos hindi ka nakapag-tawaf al-wada. Yung tawaf na yon ng pamamaalam, bigla kang umalis nang hindi ka nakatawaf wada, ibig sabihin noon, hindi mo na i-close yung Hajj mo. At umuwi ka na sa bansa mo. Tapos naalala mo hindi ka nakapag-tawaf wada, kailangan mong bumalik doon at kailangan magtawaf ulit bago matapos o bago mo makompleto ang iyong Hajj. Okay. So, yan yung 5 pillars ng Islam. At yung susunod dyan na subject, Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.